Kaya di ko rin alam kung ano. Pero sa mga ginawa nila, may ano talaga yan. May consequences yan. Ginawa na nila yan. Ibig sabihin, ayaw na nila sa Kalingap. Kumbaga, hindi na sila sumunod eh. Sa una pa lang, hindi na sila sumunod. So, ibig sabihin, ready na sila. Ready na silang umalis sa Kalingap. Hindi sila susunod, edi malaya na sila sa gusto nilang gawin. Pero hindi na sila Kalingap. Inalis na tayo. Yung channel ko, sinugal ko, nagkalitsi-litsi. Sa pagtatanggol ko rin sa Kalingap yan. Kahit sabihin ng makapalang mukha ko, tuloy ko i-vlog ang dalaga, ang pamilya. Kahit sabihin ng makapalang mukha, tuloy ko i-vlog. Pasensya na talaga, Boss Rab, ha? I-vlog ko pa rin sila. Iyon yung aking alaala, boss, eh. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, andito tayo para mag-reaction po muli sa isang live ni Kalinga Prab kagabi. At dito ay may decision siya na ginawa tungkol kay Doc Love at kay Red Sain sa mga dahil siguro sa mga nangyari guys nung panahon na kasagsagan ng mga issue guys na hindi talaga sila masaway-saway kahit pa binigyan sila ng suspension ng Karaba ay dire-diretso pa rin sila ng pagko-content guys doon sa bawal i-content guys. Pero bago sila na bigyan ng suspension ay talagang nagsalita na itong si Kalinga Prab na bawal na talaga reaksyonan itong mga issue na to guys. Pero bago ang lahat pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Ito po, pakinggan po natin si Kalinga Prab. Yung wala talaga guys. Mahirap na. Mahirap Mahirap pagsabihan. Ibang klase na to guys. Di ko inaasahan na ahantong sa ganito. Di namin inaasahan na ahantong sa ganito. Yes, wakwak is waving talaga. Pero hindi pa naman. For Viancy, hindi pa kay Viancy kasi nagkakausap pa kami ni Viancy. Actually, may gusto lang akong linawin sa inyo about kay Viancy. Unang-una po, si Viancy ay umayaw lang sa love team. Hindi po siya umayaw sa pagpa-vlog sa akin. Andito din ako para linawin sa inyo yon kasi si Viancy po ay hindi po siya umayaw sa magpa-vlog or nawakwak. Siya po ay umayaw lang sa love team. Kaya si Viancy po ay Kalinga pa rin po siya. Actually, sabi sa akin ni Kuya Chilo, nagpunta sila doon. Pumunta sila doon. Sila Kuya Chilo. Yun. Di ko rin alam na pumunta pala sila Edo doon. Di ko lang alam kung ano yung full details ng kanilang pinag-usapan. Punto. Hindi kasi social media ang tamang ang tamang way para pag-usapan or maayos. Kasi lalo lang yan gugulo. Kung may kasalanan sa EDS, pag-usapan sa personal, hindi dito sa social media. Anong motibo bakit kailangan sa social media? 'Di ba? Anong motibo bakit kailangan i-public 'yun? Na pwede namang pag-usapan sa personal. Oo, merong part na masisira si EDS. Pero wala naman talagang malinaw na puro lang, kwento. Pero si Viancy, lalo niyong lalo niyong ginugulo yung buhay niya.
Opo, pumunta kami doon. Ayan, pumunta sila Kuya Gilo pala doon. So, doon pa lang, ibig sabihin na nag-reach out sila. Nag-reach out sila Kuya Gilo, si Edu. Di ba? Silang dalawa lang ata pumunta doon eh. Pero ano nangyari ba doon? Di ko rin alam kung nag-usap pa sila. Ano? Ako po naawa ako doon sa dalawa, kay Bianca at kay Edu. Kasi parehas yan malapit sa akin. Madaya pa daw papasabugin sa Red Cell. Ay bahala po siya kung anong gusto niyang pasabugin. Pero naniniwala ako na ano yan, na may something dyan sa likod niyan. Hindi yan, kasi hindi yan ang kilala kong si Kuya Red Zen eh. Pati si Dr. Love. Parang nag-iba talaga sila eh. Yun guys, halatang halata kay Kalinga Prab na talagang medyo malungkot siya sa nangyayari. Hindi niya akalain na mangyayari talaga o hahaba pa itong nangyaring ito, 'di ba guys? At isa lang ang naisip ni Kalinga Prab, meron tao sa likod nitong si Kuya Red Saint at si Dr. Love. At yun naman ay hindi niya rin naman yan sigurado, pero yun yung kanyang nararamdaman kasi dati raw parang bumabalik yung kanyang nararamdaman dati, guys. At yun ay hindi na natin pwedeng sabihin dito kung ano ba yan, yung nararamdaman ni Kalinga Prab na yan, basta yun yung kanyang naisip na dahilan, dahil hindi daw naman ganyan itong si Red Saint at si Dr. Love hindi ganyan yung pagkakakilala ni Kalinga Prab dito sa dalawang ito, pero bakit biglang nagbago, guys? Kaya siguro na isip ni Kalinga Prab na merong tao sa likod nitong dalawang ito, po. At ito po, diretso po natin yung pagsasalita ni Kalinga Prab. Kaya di ko rin alam kung ano. Pero sa mga ginawa nila, may ano talaga yan. May consequences yan. Hindi yan pwedeng ano na lang, palampasin na lang. Ano? Kasi kung ganyang gawain, ano na yan, kumbaga nag-alis na talaga sila sa Kalingap. Ginawa na nila yan, ibig sabihin, ayaw na nila sa Kalingap. Kumbaga, hindi na sila sumunod eh. Sa una pa lang, hindi na sila sumunod. So, ibig sabihin, ready na sila. Ready na silang umalis sa Kalingap. So, ibig sabihin, hindi na sila Kalingap sa ginagawa nila ngayon. Sa live nga ni Dr. Love, sabi niya, kahit daw 1 taon pa siyang kahit 1 taon pa daw siyang suspension. Ibig sabihin, okay na sa kanya na, siya. Diba, at least sabi nga nila, malaya na sila sa gusto nilang gawin. Diba? Okay na rin yun kung hindi sila susunod, edi malaya na sila sa gusto nilang gawin, pero hindi na sila Kalingap. Buti pa nga si Kuya Gilo nag-sorry siya kaagad. Pero ang pag-usap pa lang naman sa Karaba, bago po kayo mag-desisyon, gusto ko malaman din kung ano ba yung hatol nyo. Kasi di naman yung dumaan sa akin eh. Ewan ko kung dumaan kay Kuya Bal. Pero sana dapat dumadaan din sa akin para naman alam ko. Kasi di naman talaga lahat makakapag-charity kasi yung iba naman, staff, alalay, di ba? Kagaya nila David, nila Kuya Nel, staff ko sila. Si Kuya Gilo, alam ko, alalay siya ngayon ni Edu. Paano siya makakapag-charity? So yan yung dapat ma-consider din natin. Hindi yung basta-basta po. Pero yung yung suspension kina Dr. Love, yun, pamura ko doon kasi talagang hindi sumunod eh. Sa pakiusap natin. Kasi kung sinunod nila yun, wala na, tapos na sana eh. Diba? Pwede na lang mag-usap in person. Ayusin na lang. Kung may reklamo sila, Papa at Mama ni Viancy, kausapin kami, kausapin si Edu. Lalo na pumunta naman pala si Kuya Gilo doon. Diba? Pumunta naman pala sila doon eh. Kawawa po si Viancy at ang family niya. Napakaganda ng before, napakaganda ng image nila. Which is, okay naman talaga sila. Di naman sila, di naman sila nagbago. Pero may sumisira eh. May sumisira po. Hindi sila yon, kundi yung mga nasa paligid nila. Ewan ko lang, baka mas malaki kasi yung, di ko lang sure kung mayroong nasa likod niyan. Pwede kasi may nasa likod niyan na gustong pabagsakin sa Edo eh.
kung wala na talagang respeto, wala na talaga. Ibig sabihin, ayaw na nila sa Kalingap. Ano na sila? Ready na sila? Ready na sila? Sa mga ano eh, doon nga sa live ni Dr. Love kagabi. Sabi ko, iba na to ah. Hindi na to yung Dr. Love na nakilala ko. So sana ano, ewan ko lang kung maayos pa. Sana si Biancis, wag nang ano, umiwas. Biancis, sana umiwas ka sa mga iba na yung iba na yung takbo ng ano eh. Iba na yung mga pinaplano. Habang maaga pa, Bianci. Kasi nararamdaman ko iba yung ano nito eh. Parang nararamdaman ko yung dati kong pakiramdam na pero ano, sana hindi. At tawag dyan, sayang yung pinagsamahan. Sayang talaga yung pinagsamahan. Di ba okay naman silang nag-ano eh. Okay naman po silang naghiwalay. Di ba? Nag-post pa nga sila eh. Di ba? Si Edo nag-post pa. Sabi pa nga nung mama ni Viancy kung pupunta doon. Sabi ni Viancy kung pupunta si Edo sa bahay, welcome pa rin. Di ba? Okay nung naghiwalay pero bakit biglang ganito? Ano po? Okay pa nga po sila nung naghiwalay. Okay sila nung naghiwalay. Welcome pa nga po si ano eh. Welcome pa si Edo, sabi ni Viancy kung pupunta doon. Diba? Tanggalin na lang ninyo sa Redsin at Dr. Love. Ayun na po. Wala na po talaga sila kasi sa ginagawa nila, hindi na kalingap yung ginagawa nila. So, ibig sabihin, hindi na po sila kalingap. Ayun guys, talagang dinescribe ni Kalinga Prab Dian kung ano talaga itong family na to, na hindi talaga gagawa ng ikakasama, di ba? Hindi siya aalis sa Kalingap. Yun yung sinasabi ni Kalinga Prab Dian, di ba? At meron pa siyang payo, dito. Siguro narinig nyo yung payo ni Kalinga Prab, maging kay do sa beneficiary at do sa mga magulang ng beneficiary na ito, 'di ba guys? At diyan ay talagang tinuluyan na ni Kalinga Prab na tanggalin muna itong si Red Sign at si Dr. Love sa Kalinga dahil do sa mga desisyon nila na talagang parang handa na raw itong si Red Sane at si Dr. Love na mawala sa Kalingap. Parang pinaghandaan na ata, sabi ni Kalinga Prab. Kaya hindi siya nagdalawang isip, guys, na tanggalin sila diyan. Siguro, may desisyon din dito, si Kuya Val. Siguro yun yung huling magdidesisyon yan. Kung talagang tatanggalin na sa Kalingap itong si Red Sane at saka si Dr. Love. Sana ay maayos pa ito guys. Yan ang aking hope na maayos pa, na walang matanggal, guys. Kasi kapulaan din yan sa Kalingap kapag nagkataon, di ba guys? Siguro ang mga anti-Kalingap ay talagang tuwan-tuwa sila sa mga nangyayari ngayon dito sa Kalingap na Kalingap kapwa sa Kalingap na yung naglalaban, nag-aaway, guys. At ang sabi pa dito ni Kalinga Prab ay hindi dapat sa public ayusin, dapat in private ayusin yung problema, 'di ba? Hindi dadaan sa public, guys. At dito guys ay merong sagot na agad itong si Dr. Love, parang inaccept niya na yung naging desisyon ni Kalinga Prab. Pero meron siyang sinabi dito na talagang nagulat din ako sa sinabi niya, 'di ba? Ito po, panoorin po natin yung naging pahayag ni Dr. Love. Channel ko, isinugal ko. Alam niyo yan. Alam nila yan. Na isinugal ko lahat, pati channel ko sinugal. Nagkalit-litsi channel ko. Hindi naman ako nagkwenta. Sinabi ko lang yung katapatan na usapan.
At yung suspension sa Caraba, yun ay may hindi ko na pwede sabihin. Hindi ko pwede sabihin. Kasi ayaw ko maglaglag tao. Merong ano yun. Siyempre naglalaro din kami. Oo. Yun ang masakit. sa sobra natin paglalaro, napahamak pati buhay ko. Di ba? Oo. Alam niyo yan. May usapan kami dyan. Pero gano'n lang tayo eh. Gano'n talaga mangyari. Gano'n talaga buhay eh. Oo. Talaga. Eh, nalaglag pa kami ni pambira si Tol Jelo, nilaglag tayo ah. Nilaglag tayo? Nilaglag mo kami, Tol? Walang iya ka naman talaga, Tol. Nilaglag mo kami ah. Usapan? Ang dami daw naman. Wala naman kayo na pag-usapan. Pambira, gumagawa ka ng kwento eh. Bira ka talaga, Tol. Wala naman kayo na pag-usapan. Gumagawa ka ng kwento. Pero okay lang. At least, nakilala ka na namin, Tol. Yes, inalis na po tayo. Inalis na tayo. Pero wala parang pagbabago sa pagkakaibigan natin. Walang pagbabago. Ang pagkakaibigan, hindi nagbabago yan. Kung anong naumpisahan, hindi magbabago yan. Ang respeto at tiwala, hindi po nagbabago yan. Pero nakilala ka na namin. Amira, Tol. Madami na pag-usapan, hindi nga kayo nakapagsalita. Hindi nga, wala nga kayo nasabi eh. Wala puro nga kayo ano eh. May sinabi na wag daw makinig sa akin eh. Sa totoo lang, hindi pwede diktahan ng pamilya. Ganito talagang kapalaran, guys. Pag manindigan ka. Okay lang naman ang pagrespeto kay Boss Rab, di magbabago yan. Kung ayaw niya na sa akin, di bukas, kung gusto niya naman ako, tawagan niya ako. Ang respeto ko sa kanya, di magbabago. Ang respeto ko, si Kuya ba lang may say huli dito. Hindi tayo pwede magsalita. Kasi, sa totoo lang, nagsugal, nagtanggol, sa bini, sa huli, sila pa ang inapi sa ng hustisya. Buong kalingap, ayaw na sa inyo. Di naman siguro. Wala na mautusan. Sa totoo lang guys, ako, ang respeto ko kay Rab mataas talaga. Parang anak ko na rin yan eh. At hindi ko siya tinraidor sa lahat mga aspeto ng larangan ng laban. Wala nag-traitor. Wala po siya, hindi ko siya tinraidor. Baka piling niya tinraidor ko siya eh. Alam din ni Boss Rab yan. Yung channel ko, sinugal ko, nagkalitsi-litsi. Sa pagtatanggol ko rin sa kalingap yan. Nagkataon lang itong time na ito, kailangan ko ipagtanggol si Beyonce. Hindi po siguro naman hindi mali yun. No? Hindi naman siguro mali na ipagtanggol ko si Beyonce. Kasi normal yun. Scouter ka eh. Anong klaseng scouter ka? Yung sarili mong in-scout, hindi mo mapagtanggol. Pero ito ang naging kalabasan, guys. Kangkong. Sa kangkungan kami pinulot. Okay lang naman, Bros Love. Salamat sa magandang samahan. Salamat din sa pagtanggap sa akin. Pero sabihin ko sa iyo, Bros Love, di kita tinatraidor kahit kailan. Kilala mo ako. Di ako nagtatraidor sa iyo. Decision making mo yan. Decision mo yan. So, wala pong mababago. Kahit sabihin ng makapalang mukha ko, tuloy ko i-vlog ang dalaga, ang pamilya. Kahit sabihin ng makapalang mukha, tuloy ko i-vlog. Pasensya na talaga, Boss Rab, ha? I-vlog ko pa rin sila. Iyon yung aking alaala, boss, eh.
Pag-usapan ko in private, Doc, sabi niya, wag daw sa submit. Ito nga naghingi nga ako ng ano Basta sinabi ko sa kanya, walang pagtatraidor akong ginawa sa kanya. Kahit sa 5 sentimos, hindi ko siya tinatraidor. At hindi ako yumaman dahil wala pa akong bahay. Kung may bahay na sana ako, no? Kung may bahay na sana ako, di sana masasabi kong successful ako. Yung sasakyan ko rito, isang piraso pa lang. Ibig sabihin, yung isa dito, akin to. At ayun guys, yung naging pahayag ni Dr. Lab, talagang parang sinabi niya rito na nagsakripisyo pa siya din diyan, di ba? Dahil sa kalingap, parang pinagtanggol niya ang kalingap kahit na masira, kahit na mawala yung kanyang isang channel, guys. Ito naman ang tanong ko, guys. Bakit nasira yung kanyang channel, guys? Sinabi rin ba ni Kalinga Prab na gamitin yung channel niya, hayaang masira yung channel, Walang dapat ditong sisihin, guys, kundi si Dr. Lab din kung ba't ganun yung nangyari sa kanyang channel, Dapat hindi na niya yan binabanggit dyan, di ba? Responsibilidad niya yung channel niya. Kaya walang dapat doon sisihin. Diba guys? Ayun, at nagulat din ako sa sinabi ni Dr. Labdia na parang sinabi pa rin niya na iba-vlog pa rin niya yung family. Guys? Ang tanong guys, hindi na siya kalingap. Tinanggal siya sa kalingap guys. Ang tanong, pwede pa ba niya talagang i-vlog yung family? Kahit wala na siya sa kalingap. Guys, papayagan ba siya ni Kalinga Prab at ni Kuya Val? Kapag binlog pa niya ito, yung wala na siya dito sa kalingap. Guys? At yan ang nagtatanong, ang sumilid sa aking utak. Paano niya pa may vlog ang family kung wala na siya sa kalingap? Diba guys? Bawal yon. Oo, itong beneficiary na sa kalingap pa, pero siya, wala na siya sa kalingapan. Kaya siguro ay ewan po natin kung anong mangyayari diyan guys, Kung sakaling manindigan itong si Doc Lab na i-vlog pa rin itong family, guys. Ayun, siguro hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa live ni Kalinga Prab at yung pagsagot ni Dr. Lab. Hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.